Sa gitna nito, kainitan pa ang ilang mamimili at tindera. Ganda pala ng Sa akin na kami kanina binigyan ng potato na. Sinasabi ko, kung may stock, may dalawang kilo ang binibigay, makuta ka ng stock, wala ng stock, okay na yung mga tao. Makikita ko namin yung dadahin ko ng mga namin, ganito nga po kahabang pila, kaya nawawalan po kami ng, minsan nawawalan po kami ng pag-asa, ng kukuha ng bigas. Ganyan lang. Isang kilo na lang bilhin mo na tag 50 ah. Pipila ka pa dyan. Ayon sa may-ari ng tindahan, limitado lang binigay sa kanilang iba. Masisisi mo ba yung may-ari ng tindahan dyan? Saan siya kukuha? Tanggalin mo na yung saksak para hindi Sa bayan ng natutupa. Santa Cruz, pumipila sa mga ATM para maganda ng pera sa gitna ng bagyo. Nagkakanda na rin ang mga nakatira sa mga dikit-dikit na bahay sa barangay Bay Riverside. Marami sa mga bahay gawa sa kalagayan at nakatuntong sa tubig. At mga pagdating ng malakas ng hangin. Dito kasi ang alon dito sa sampa sa bahay, mamaya siguro kung mayroong utos, dilitas sa kami. May ilang pamilya naman ang tumutuloy na sa chapel. Modo paghahanda na rin sa barangay Pagatpat. Kasi walang sasali ko kasi kung marami itong ano, ang gabi kong para na nakatatakot. Nalipat na lang siguro sa may magandang bahay. Nag-iikot nga para sa preemptive evacuation ng rescue team sa bayan, lalo't may mga balita ng storm surge sa mga coastal barangay. At Ano ba yan? Dala-dalawa yung sinasabay mo. I-off mo yung isa. Alam ang nangyayari sa utanag. Ayun oh. Kasi mahirap ng gagawin pagkarya ngayon. Kasi ano, malabo yung ano ko. Yung ganito. Kaya nga, di patayin mo muna yan. Vicky, sa mga oras nga na ito ay katatapos lamang ng malakas sa buhos ng ulan na nagtagal ng mga 3 oras. Mapanood mo ba yan? Nakatalikod ko. Nanonood ko yan eh. Yung mga Tapos residente ito. dito, dahil inaasahan YouTube. na uulan at lalakas pa yan ngayong Mali yung ginagawa mo eh. yan, bukas ng umaga at sa maghapon sa pagdaan na ng bagyong Opong. Kaya I-off mo yung isa lang panoorin mo. dito sa lalong yan ang likas. Bakit? May mata ka ba sa likod? Vicky, Paano mo mapanood yun? Oh. Eh, gusto ko eh. Hindi pwede, mali yan. Wrong. I-off mo yung isa. Mama, kasing tali na color brown. At yan ay dyan po sa may probinsya Mama. ng Cagayan at Northern Isabela. Mga lugar kung saan sinaasahan maglalaro o tatama yung sentro ng bagyong Tumpong mamayang madaling araw. Mga puso, kapag tinaas ang signal number 4, ibig sabihin po niya na mahigit 200 kilometro kada oras ang hangin na mararanasan dyan sa mga probinsya na yan. Nasa ilalim naman ng storm signal number 3 ang Babuyan, Group of Islands, Southern Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Pagtukaw, Nueva Vizcaya, Number 3 sa amin. Northern Aurora. Masungit talaga yung panahon ng maranasan sa mga dapat na lugar at ang hangin posibleng umabot ng mahigit 100 na kilometro kada oras. Signal number 2 naman dyan sa may Batanes, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora, Northern Zambales na kung saan makakaranas din po ng masungit talaga ng panahon. Dito naman sa Metro Manila, signal number 1 kasama ang Southern Zambales, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, kasama ang Toledo Island, Northern Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, yan sa may Northern Oriental Mindoro, Masbate, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Gurias Island at Ticao Island at Northern Samar. Ang lawak ng sakop nito, ano, abot pa sa Bisaya. Oh. Sa mga lugar na mayroong signal number 1. Nasa layo na lamang 340 kilometers mga kapuso ang layo ng mata ng bagyo dyan sa may east-northeast ng Kasinduran, Aurora. At patuloy pa puntong lumalapit at paglang ito ang napakalakas na hangin na umaabot naman ng 205 kilometers per hour malapit sa gitna at malakas na punto na 255 kilometers per hour. At
Well, ito ngayon pa picture. northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. At sa plakang pag-asa, ay mamaya madaling araw na mga puso tatama yung mata ng bagyo dyan sa kalupaan ay tinatawag natin landfall. At dyan sa pagitan alas 2 hanggang alas 5 ng umaga, dyan sa may Cagayan, Isabela area, tatawid dyan sa may formation ng Papayaw, Consiglio Kalinga, Abra, at bago lumabas ng West Philippine Sea ay dadaan din ng Ilocos Norte. At magtatagal yung pagtawid niya mga kapuso, mga kulang-kulang mga 10 oras. At sa datos ng Metro Weather, Tagal din. natatakpan na ngayon ng sirkulasyon ng Ompong ang Northern at Central Luzon mga kapuso. So itong malalakas na hangin na yan na mula dun sa mahigit 100 kilometro hanggang halos lumapit sa 220 kilometers ang mararanasan ngayong araw na ito hanggang bukas dyan sa Northern at Central Luzon. Pero mga kapuso, dahil dadaanan ng bagyo ang bundok ng Sierra Madre at yung Cordillera, ay posible pong humina ito. Dahil yung mga bundok na yan, makaka-apekto sa sirkulasyon ng bagyo at hindi lamang yung bundok o yung taas niyan, kundi maging yung kalupaan na magsisilbing o hindi magbibigay ng moisture sa bagyo na kinakailangan ito upang lalo itong lumakas. Walang patitin ang pagbuhos ng matitinig ulan sa mga lugar na nasa ilalim ng storm signal number 3 at number 4. Gusto bang kulay-pula at purple na yan, yan yung mga napakatitinding mga pagulan na ngayon makikita natin na makakasakto sa masusunod na oras sa halos yung Northern at Central Luzon kasama ng ilang bahagi ng Southern Luzon. At bukod sa hangin at ulan, ay dapat maging item ready dyan sa daluyong storm surge yung mga coastal areas ng Ilocos Region, dyan sa Cagayan at Isabela. At sa taya ng pag-asa, ay posibleng sumabot ko ng 6 na metro ang lakas ng daluyong o yung storm surge dyan sa mga dalbayo ng probinsya ng Cagayan at Isabela. Kasing taas po yan ang dalawang palapag na gusali. Habang sa may Ilocos Region naman, ay nasa hanggang 3 metro ang taas ng daluyong. Mga kapuso huwag pong baliwalain ang storm surge warning. Dahil ang mga daluyong, kayang sumira ang mga struktura sa tabi ng dagat, magpabuhol ng mga puno at magpabaha. Kaya po sa mga nakatira sa mga baybayin dyan sa bahagi ng Cagayan, Isabela, ay pinikas na po sa mga evacuation center. Bukas sa madaling araw ang landfall ng mata ng bagyo dyan sa may Cagayan at Isabela provinces at kung umaga nga nitong babaybayin ang kalupaan ng Northern Luzon at posibleng pagsabot po ng alas 12 ng tanghali eh nakatawid na ito sa lupa at nasa dagat ang muli dyan sa may West Philippine Sea dyan sa may bahagi ng Ilocos Region at posible na rin mga kapuso dahil matuloy ng galaw nito lumabas ng PAR sa Sabado ng gabi. Pero kahit nasa labasan ng PAR eh magiging maulan pa rin dito sa may Southern Luzon, kasama ang Metro Manila, habang may ulan ka din dyan sa Visayas at Mindanao, lalo sa may western section. At sa Bicol Region po saan pinagdiriwang ang pista ng Peña Francia. Nagiging maulan pa rin sa Sabado, pero mga kapuso, hindi na po kalakasan yan. Nung dami, dito sa sitwasyon ni Opo ngayon, pwede pa bang lumakas yan? Ibig sabihin niya, pwedeng pa ba tayo magkaroon ng signal o mas mataas kaysa sa signal number 4? Well, dahil halos malapit na yung sentro ng bagyo dito sa Cagayan, Isabela area, eh medyo mababa na ang posibilidad na itaas yung signal number o yung lumakas pa itong bagyo dahil malapit na sa kalupaan. Siguro kung lalakas man yan, konting-konti na lamang, pero halos matipin na yan Mel, yung lakas niya na 205 kilometers per hour. Eh, Mang Daniel, yung direksyon niya, na meron pa bang posibilidad na yan lumilis, mag-iba ng direksyon? Sa ngayon, Mel, halos mukhang wala na. Kung magkaroon man ng pagbabago, konting-konti lamang, tinitingnan natin ngayon, kung isusumin natin itong track nitong bagyo, kung magkaroon na ng pagbabago, Mel, konting nga, pwede tumaas ang konti, o kaya ay bumaba ng konti. Pero yung sabihin natin na pumunta dito sa Batanes, Group of Highlight, o kaya naman magpunta dito sa Isabela, kakawin sa ilang bagay ng Northern Luzon, medyo mababa rin posibilidad. So, mas malamang Mel, dito na sa mga lugar na yan, tama yung sentro ng bagyo. Maraming salamat kayo, Mang Tani. At yan ang latest mula sa GMA. Wala naman po sinatin ng kung magplano para sigurado. I am ready. Servisyo ng totoo ng GMA News.
Sinamantala ng ilang residente sa tabing dagat sa Ilocos Sur at Norte ang nagandang panahon tuwing umaga para lumikas. Pero kung nalangla, hindi rin naman daw malayo sa dagat ang ilang oras. Sabay-sabay naman. Mula sa Ilocos Sur, nakatulog live si June Veneracion. Good. Iban, nagsagawa na ng forced evacuation dito sa Ilocos Sur. Pero yung problema na nakita natin, may mga residente na nakatira sa may mga tabing dagat na ayaw pa rin lumikas. Ang problema kasi, yung paglilipatan nila ng evacuation center, malapit din sa mismong dagat. Hindi ka nila mga gamit. Nagsasabi na papunta sa evacuation center ang mga nakatira sa tabing dagat ng bayan ng Santa Ilocos. Ang naiwan na lang ay ang mga lalaki. Kasi sa mga residentes, ang walipot-walipot kasi ito kopos. Babayan ko. Matatakot ako. Yung boti manano. Most of the towns forced evacuation na po tayo, lalo-lalo na po doon sa mga coastal barangays. Pagkakapon sir, medyo may mga matigas ang ulo. Tapos kanina, nagsabi lang ako, bigyan mo kayo ng lunchtime. Pag di pa kayo mag-evacuate, pwede sa inyo naman po. Araw? Saan? Nag-complain naman sila sir. Pero kaya ang forced evacuation, marami pa rin ang nananatili sa kanilang mga bahay sa gilid ng dagat. May mga bata mga naglalaro sa dagat ng dagat. Ganito kasi ang sitwasyon ng mga residente sa isang barangay sa bayan ng Narvacan. Ang mga evacuation center sa kanilang lugar, malapit bahay ng nila. Ang eskwelahan na ito ay isa sa mga evacuation center dito sa barangay Pastor ng Narvacan, Ilocos Norte. Pero dito nyo naman kung gaano kalayo lang ito mula sa gilid ng dagat. Mga nasa 30 metro lang ang layo. Kaya yung mga residente na sa gilid ng dagat, para sa kanila, ano bang nang daw ang sabi? Lumipat sa evacuation center, pero halos wala ang pinagkaiba. Kaya sila yung surako, mas pinilingwang ng unang lumikas, kasama ang mga anak. Bukas na, bukas na Metro lang ang layo nila sa dagat. Aalis naman daw sila, pero Nakunit yung damit ko. Gumawa ka ng dress dun sa damit mo, huwag yung mga nakatago. Mga bata at mga buhay. Yung damit ko, nakunit. Wala na ganit si mama. Sige, bahala ka dyan. rin ang pamumugising lumigas na ang mga nakatira sa mga coastal area sa bayan ng Curimaw sa Ilocos Norte. Pero may silang residente pa rin umayaw. Hindi pa naman malakas ng ulan. Pag malakas na ang ulan sa lilikas. Ang mga lalaki lang ito, napigilan lang ng mga otoridad. Nagbabalang lang sila pumalaot para mangisda. Dito sa barangay Tagpuan, bayan ng Santa Ilocos Sur, ay mga patriki pamilya na lang ang mga naiwan dito para bantayan yung kanilang mga bahay. Pero alam naman daw nila kapag oras na para lumikas at samahan ang kanilang mga pamilya sa mga evacuation center. Maraming salamat, June Veneracion. Marami pasahero ang stranded sa mga pagdalan matapos kansalahin ang biyahe sa dagat dahil pa rin sa bagyong Ompong. Yung iba ay pagsahan ng pinalipat sa evacuation center na inabutan po ng Jimmy Mood na hindi pa nakag-disaster mode. Nakatutok si Mark sa lugar. Mahigit 100 pasahero ang 2 araw ng stranded sa Northport Terminal sa Maynila. Simula pa kasi kahapon, kinansila ang kanilang mga biyahe pauwi ng Visayas at Mindanao. Kanina, puwersahan na silang pinaalis sa passenger terminal para ilipat sa Telpan Evacuation Center. I-off mo na ito, Samo. Sabay-sabay naman yung ginagamit mo. Wala kami matutulungan. Matulungan dito. Wala dito kami dito pa tulungin lang. Lipat lang kami lang. Ano man, sabi sila, bahala kayo. Kailangan nyo pa umalis dyan. Remember, storm surge to, malakas ito. At hindi natin alam kung pagkabi na nga sila dito. This is a very unsafe place. Unsafe talaga to. Pinapili raw sila na pansamantalang titigilan sa evacuation center o sa mga bus terminal. Ano naman gagawin namin doon? Sabi na doon kayo maghanap ng tutulugan daw. Wala naman mag-anak doon. Bibigyan doon kami daw ng 200. Ano namin 200? Wala naman magtulungan doon. Dito na lang kami sir. Kung may kami na telefon na. Sila ang unang gagamit ng pinakamalaking evacuation center ng Maynila sa Delpan.
na inabutan pa nga namin kanina, hindi pa naka-disaster mode. Pero nakakasanahan itong evacuation centers ng Maynila.